Isang bilyonaryo ang nagsabi sa kanyang anak na may kapansanan na 4 na araw na lang ang natitira sa buhay niya, ngunit binago ng isang kasambahay ang lahat. Ang anak ng bilyonaryo ay may 4 na araw na lang. Nabigo ang 15 espesyalista. Ngunit isang kasambahay sa ospital ang nakakita ng bagay na hindi mabibili ng pera, pag-asa. Nang tumanggi siyang tumanggap ng bayad para manatili sa tabi ng batang naghihingalo, nagsimula ang isang imposibleng himala. Ang ginawa niya pagkatapos ay ikinagulat ng lahat. Bago tayo magsimula, sabihin sa comments kung anong oras na at saan kayo nanonood. Simulan na natin. Si Marcus Whitfield ay hindi lang mayaman. Isa siyang bilyonaryo. Sa edad na 48, nakapagtayo siya ng imperyo na sumasaklaw sa 3 kontinente. Mga luxury cars, private jets, isang mansyon na parang palasyo. Nasa kanya ang lahat maliban sa pinakamahalaga. Ang kanyang anak na si Ethan, 18 buwan pa lang, may maliwanag na pulang buhok at mga matang kumikislap na parang araw sa umaga. Ngunit 3 araw nang nakapikit ang mga mata na iyon. Nagtipon ang mga doktor sa penthouse office ni Marcus, mabibigat ang mukha. Tinanggal ng pangunahing doktor na si E.F. Harrison ang kanyang salamin at binigkas ang mga salitang bumagsak sa mundo ng isang ama. Whitfield, ang anak ninyo ay may bihirang kondisyon sa utak. Unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan. Ginawa na namin ang lahat pero pasensya na. May 4 na araw na lang siya, baka mas maikli pa. Nanginig ang mga kamay ni Marcus. 4 na araw. Ang kanyang billions, kapangyarihan, koneksyon, wala nang halaga. Dapat may paraan. Magbabayad ako ng kahit magkano. 10 milyon, 50 milyon. Sabihin mo lang. Umailing si E.F. Harrison. May mga bagay na hindi mabibili ng pera, Jim Whitfield. Paumanhin. Umupo si Marcos sa tabi ng kama ni Ethan, pinapanood ang mga makinang nagbibip at humihinga. Nakahiga ang anak niya, walang galaw, naka-blue pajamas, puno ng tubo at wire na nakakabit sa mga kagamitang mas mahal pa sa bahay ng karaniwang tao. Ngunit wala ring bisa. 15 espesyalista na ang kinuha niya. Mga eksperto mula Switzerland, Japan, Sweden. Nag-alok ng blank check sa mga research lab wala. Hanggang sa isang araw, pumasok ang isang babae sa asul na uniforme at puting apron. Si Grace Thompson, ang kasambahay sa ospital. May mabait na mga mata at banayad ng ngiti. Nang makita si Ethan, napahinto siya. Kawawang anghel, bulong niya. Sinubukan siyang paalisin ni Marcus, ngunit nanatili siya. Lumapit siya sa kama at marahang humuni ng lulabi. Tinanggal niya ang guwantes at hinaplos ang maliit na kamay ni Ethan. Uy, maliit naman dirigma. Mas malakas ka kaysa iniisip mo. Simula noon, araw-araw siyang bumabalik. Naglilinis ng tahimik pero kinakausap si Ethan. Kinukwentuhan tungkol sa araw, sa mga ibon, sa mundong naghihintay sa kanya. Nang tanungin siya ni Marcus kung bakit, umiti si Grace. Dahil nakikinig siya, Jim Whitfield. Ang kapatid ko noon, 6 na linggo sa koma. Sabi ng mga doktor, hindi nagigising. Pero kinausap ko siya araw-araw. At nagising siya. Sa 3 araw, halos bumigay na si Marcus. Ngunit nangako si Grace na mananatili sa tabi ni Ethan, kahit walang bayad. Tinuruan niya si Marcus kung paano hawakan ang kamay ng anak, kung paano kausapin siya, kung paano imasahe ang kanyang mga braso at binti. Kumanta siya ng mga lulabi na nagbigay init sa malamig na silid. Unti-unti natuto rin si Marcus. At sa 4 na araw, ang araw na sinabing huling hininga ni Ethan, nangyari ang imposibleng bagay. Kumilos ang mga daliri ni Ethan. Bumukas ang kanyang mga mata. Ngumiti siya. Nagulat ang lahat. Ang mga makina ay nagpakita ng normal na aktibidad. Ang mga doktor ay hindi makapaniwala. Medikal na imposibleng mangyari ito. Ngunit naroon si Ethan, gising na gising sa kanyang asul na pajamas, tumitingin sa paligid ng silid na may mga matang puno ng kuryosidad. Nang makita niya si Grace sa maliwanag na asul na uniforme, iniunat niya ang kanyang maliit na kamay patungo sa dilaw na guwantes. Napuno ng luha ang mga mata ni Grace. Tumingin siya kay Marcus, na ang mukha ay halo ng pagkagulat, ginhawa, at isang bagay pa, pagbabago. Sa loob ng 6 na oras, isinagawa ni E.F. Harrison at ng kanyang team ang lahat ng pagsusuri.
MRI scans, dugo, neurological assessments. Paulit-ulit nilang sinuri, tiyak na mali ang unang diagnosis, ngunit hindi. Whitfield, sabi ni A.F. Harrison, muling tinanggal ang kanyang salamin, ngunit ngayon ay may pagkamangha. 3 araw ang nakalipas, ang utak ng anak ninyo ay lubos na nasira. Maraming sistema ang bumibigay. Ang nakikita namin ngayon kabaligtaran. Sa 32 taon ko sa medisina, hindi ko pa nakita ang ganito. Bibigyan siya ng pagkakataon, nanginginig ang boses ni Marcos. Higit pa roon. Kung magpapatuloy ang mga resulta, gagaling siya ng buo. Isa itong himala, Jim Whitfield. Walang ibang salita. Hinahanap ni Marcos si Grace, ngunit tahimik na lumabas siya ng silid. Nakita niya ito sa pasilyo, nag-aayos ng mga gamit panglinis, umiiyak ng marahan. Grace. Lumingon siya, at ang mukha ay nagningning sa ngiti. Ayos na siya. Ang magandang batang iyon ay magiging maayos. Dahil sa iyo, sabi ni Marcos, puno ng emosyon. Iniligtas mo siya ng hindi nagawa ng 15 espesyalista. Paano? Yumiling si Grace. Wala akong espesyal na ginawa, Jim Whitfield. Minahal ko lang siya. Minsan iyon ang gamot na nakakalimutan ng mga doktor. Nagpilit si Marcos na bayaran siya, ngunit tumanggi si Grace. Hindi ito tungkol sa pera. Ginawa ko ito dahil bawat bata ay karapat-dapat na ipaglaban, mahalin ng walang kondisyon, at paniwalaan kahit na sumuko na ang lahat. Lumipas ang mga araw at lalong lumakas si Ethan. Tuwing break, bumibisita si Grace, nagdadala ng simpleng laruan mula sa gift shop. Tuwing makita siya ni Ethan, kumikislap ang kanyang mukha. 3 linggo matapos magising si Ethan, nilagdaan ni A.F. Harrison ang discharge papers. Dalhin mo na siya sa bahay, Jim Whitfield. Ganap na siyang malusog. Isang medikal na himala na pag-aaralan sa mga darating na taon. Ngunit nang ihatid si Ethan palabas ng ospital, may kulang. Hinanap ni Marco si Grace, nakita niya itong pauwi na, dala ang lumang bag. Grace, sandali. Nilapitan niya ito, hindi alam kung paano magsimula. Salamat. Buhay si Ethan dahil sa iyo. Ngumiti si Grace. Mandirigma siya. Kailangan lang niya ng taong maniwala. Pati ako, amin ni Marcos. Pinakita mo sa akin kung ano ang mahalaga. Huminga siya ng malalim. Magtatayo ako ng foundation, full scholarships, para sa mga gustong mag-aral ng medisina, ngunit walang kakayahan. Gusto kong tulungan mo akong pamahalaan ito, hindi bilang empleyado, kundi bilang partner. Nagulat si Grace. Anne Whitfield. Marcos, sagot niya. At bago ka sumagot, may gustong magpaalam. Lumabas si Ethan sa wheelchair, nakita si Grace, at nagningning ang kanyang mukha. Tumakbo siya patungo sa kanya. Tinanggal ni Grace ang dilaw na guwantes, yumuko, at binuksan ang kanyang mga braso. Sa harap ng ospital, nagtagpo sila. Ang bilyonaryo, nakaluhod, puno ng luha ng pasasalamat. Ang bata, buhay at masigla. At ang kasambahay, nakangiti, yakap ang munting mandirigma. Ginawa mo, maliit na mandirigma. Ginawa mo, bulong ni Grace. Tumayo si Marcos, pinunasan ang kanyang mga mata. Tutulungan mo ba akong tulungan tayo? Tumingin si Grace kay Ethan, saka kay Marcos, at dahan-dahang tumango. Sa isang kondisyon. Gabi-gabi, kasama mo siya. Walang telepono, walang negosyo. Ikaw at siya lang. Dahil iyon ang tunay na himala, Marcos. Hindi lang na nakaligtas siya, kundi na binigyan kayong dalawa ng pangalawang pagkakataon. Napaluha si Marcos at hindi na niya alintana kung sino ang makakita. Deal.